Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Viral ngayon sa social media ang isang guro kung saan sinesermonan at pinapagalitan ang kanyang mga estudyante habang ito ay naka-live. Posibleng masuspinde ang isang guro pagkatapos niyang punahin ang kanyang mga mag-aaral habang gumagawa ng live streaming. Sa nasabing video, makikita ang galit na guro na sinisigawan at sinesermonan ang kanyang mga estudyante. Sinabi pa niya na hindi siya binabayaran para diktahan ng kanyang mga estudyante. Hindi ako nandito para gawin ninyong tau-tauhan. Ang gawin niyong robot at gawin niyong katatawanan sa harapan. Ang galit na sabi ng guro. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad ninyong wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mukha ninyo, sermon ng guro. Hindi na nga kayo matalino ang sasama pa ng ugali ninyo, wala kayong mararating sa buhay. Dagdag pa niya. Pinuna ng ilang netizens ang guro dahil sa paninermon sa kanyang mga estudyante. Instead of lifting their spirits and inspiring them, you are demotivating them by instilling to them na wala silang kwenta. Ang sabi ng isang netizen, ingrato o galing squatter. Yeah, we really have students like such, but that is why they are in the classroom. That is why their parents entrusted their children to you. For you to be a good example and to enlighten their children to be more and be the best that they can be. Ang sabi pa ng isang netizen, ipinatupad ng Department of Education or DepEd ang Child Protection Policy o DepEd Order No. 40, Series 2012 para pigilan ang sinumang guro na tratuhin ng masama ang kanilang mga estudyante. Dahil ang nasabing kautusan ay may bisa pa rin, ang guro ay posibleng isailalim sa administrative proceedings matapos pagalitan ang kanyang mga estudyante. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Narito naman ang opinyon ni Madam Kilay patungkol sa live TikTok video ng isang guro. Hello mga chaps, ni Madam Kilay. So may chismis ako. Eto na nga. May nakita ko nag-viral na naman dito sa TikTok. Si ma'am na Inverna. Teacher. Na-Inverna mga estudyante. Ewan ko kung anong nangyari. Hindi naman natin alam yung both side ng story. So si ma'am na Inverna sa mga estudyante kasi hindi na nga mapigilan ng mga estudyante na mulit. Kulit ba sa room? Siyempre, natural naman lahat ng tayo pinagdadaanan yan. Yawan, kabataan ko. Nagkakating classes pa ako. Galit na yung teacher ko. Pero ito panoorin nyo. Kayo na lang humusga muna. Husgahan nyo kung anong masasabi nyo sa eksena ni ma'am. Tapos ako rin magbibigay ng opinion. Ito panoorin nyo. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. So first of all, ang una napansin ko sa video is bakit naka-live si ma'am during classes.
Nakalive sa TikTok, Day. Diba dapat, ma'am, focus tayo sa mga estudyante natin. Unless na lang kung meron kayo sinesearch sa inyong laptop or sa Facebook about sa school, about sa mga subject, yung kineso. Pero nakalive tayo sa TikTok, ma'am. Di ba bawal yun? Mga chaps. Ewan ko lang eto mga chaps, yung opinion na sasabihin ko dito ay akin lang to. Iba-iba tayo ng opinion base sa mapapanood natin. So, Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. sinabi ni ma'am na wala pa namang nararating sa buhay, ma'am. Mga estudyante pa yan. Wala pa talaga sila mararating dahil nag-aaral pa. Wait lang, mama. Sige, tuloy natin ulit. Ang kakapal na mga mukha nyo! Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. So, di ba mga chaps sa course ng pagiging teacher, correct me if I'm wrong di ba pagka pumasok ka ng course ng pagiging guro, di ba pinag-aaralan din yan? O sige, paano mo i-deal yung mga ganitong klaseng behavior ng estudyante kung maka-encounter ka ng ganitong estudyante? How you gonna deal with it? Di ba may mga ganun? Di ko alam hindi naman ako nag-course ng teacher. Hindi na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. So, doon sa sinabi ni Ma'am, medyo foul siya sa akin doon, mga chaps. Ewan ko, kanya-kanya tayo ng opinion ulit. I don't care kung masama yung mood ni Ma'am that time, kung sobra bang brat nito mga estudyante na to, kung sobra ba yung katigasan ng ulo nila. Pero that's not how you discipline kids. O kung ilang taon na ba itong mga estudyante na to. Kasi emotional damage yan, dahil parang dina-down mo na sila agad-agad. Wala kayong mararating, hindi na nga kayo matatalino. Parang sinabihan mo na sila na ang bobobo niyong lahat. Wala kayong mararating sa buhay. Ma'am, hindi natin pwedeng husgahan ang tao. Kahit sino mang Poncio Pilato yan, huwag tayong manghuhusga ng tao sa kasalukuyang estado nila ngayon. So, paano magsisipag yan? Paano sila makikinig sa'yo kung ikaw mismo dina-down sila, binubuli sila na wala sila mararating sa buhay? O, di na lang ako magsisipag, wala rin naman pala akong mararating. Ano ginagawa ko dito? Makaganunin ka ng mga estudyante mo. Lalo kang iinisin ng mga yan, lalong hindi susunod yan. Imbis na ipursige mo na sila, i-encourage mo sila ng malala, hindi yung ganyan, puro kasi TikTok eh. You'll never know what happens next. You'll never know 10 years, 20 years from now. I know, siguro bad mood ka that day, but you have to deal with it. Ikaw yung pangalawang magulang nila so dapat ikaw yung inaasahan nila na iintindi sa kanila. So as pangalawang magulang, di ba dapat ang teacher ang nagturo sa kanila? Siguro, I don't know itong mga estudyante na to, yung mga bata, yung surroundings nila dun sa bahay nila, sa mga kapitbahay or barkada, na-influence sila ng mga bad influence na surroundings, kaya ganito katitigas ang ulo, but ikaw, as a pangalawang magulang, ikaw dapat ang magturo sa kanila ng magandang asal, hindi yung sasabayan mo yung tantrums nila. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong lugar sa mundo. Sobrang foul siya sa akin doon mga chaps. Wala kayong puwang sa mundo. Ma'am, hindi mo ba alam na there's a tendency na yung mga estudyante na yan, baka mamaya damdamin nila yung sinabi mo. Yung mga ganun, na pagkakataon mga chaps, dito sa Amerika may mga ganun. Parang binubuli mo na din yung mga estudyante mo. Kasi parang sinasabi mo na kahit anong gawin nyo sa buhay nyo, wala kayong mararating. Wala kayong puwang sa mundo. Baka mamaya may gawin masama yan pag uwi nila sa bahay nyo. Sabi ng teacher ko, ganito daw ako. So wala na akong pakailam kasi ganito naman. Yung mga ganun pangyayari So minsan ingat-ingat tayo sa pagsasalita sa mga minority edad. Kasi may mga damdamin na mga iba yung mga bata pag nagdamdam. Hindi nila alam So feeling nila talagang wala silang kakampi. May mga ganun. Feeling nila wala akong kakampi. Teacher ko sinabihan ako ng ganito. Wala na rin akong pakailam sa buhay ko. May mga ganun. Di ba pwedeng kausapin yung mga estudyante na lang? Ano ba mga problema nila? Baka kailangan lang talaga nila nakausap one-on-one. Pero kung hindi na talaga kaya, ma'am, talagang sobrang na talaga, yung na sila mapigilan, yung talagang wala na, hindi na kaya ng powers mo, principal na lang, magsilabas kayo.
Pumunta kayo sa guidance, sarili nyo, ihatid nyo yung mga sarili nyo dun sa guidance, bahala kayo. Nakakapagod na kayo. Yung ganon, hindi yung idadaon mo pa sila na ganito, bobobo ninyo. Ganon ba? Kaya daanin mo sa biro, kunin mo yung loob nila. Mali mo naman, yun lang din ang kailangan nila. Maging close sila sa teacher. May mga nakikita kaya ako mga video na ganyan. Yung mga estudyante close sa teacher, nire-respeto kaya siya ng mga estudyante niya. Close sila, ganito, ganyan. Minsan nagtitiktok pa sila. Nakikinig sa kanya yung mga estudyante niya. Ewan ko iba-iba tayo ng opinion dahil, pero this is base sa narinig ko kay ma'am, yung mga sinabi niya, foul sa akin yun talaga. Kung hindi mo nakaya yung ganyang klaseng trabaho at hindi ka talagang na-burn out ka sa mga estudyante, find another job. Yung talagang walang stress para sa'yo. Yung talagang hindi ka may stress. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Kaya kayo mga estudyante, pag sinabihan kayo nang wala kayong mararating sa buhay, magpursige kayo. Ipakita nyo. Ako sinabihan ako ng ganyan dati. Hindi man guro ko nagsabi, pero ibang tao nagsabi na wala daw ako mararating sa buhay. Kasi nga hindi daw ako nag-college, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, keme, ganyan. Pero dahil awa naman ng Panginoong Lord, eto na ako, hinarating naman ako kahit papano. So, wag nating husgaan ng tao sa kasalukuyan nilang sitwasyon, kahit sino pa yan. Ngayon, may mga kabataan talaga na ganyan, pero wag tayo magsalita ng tapos. Kasi baka mamaya, yung mga sinabihan natin ng masama, yun pa yung makakatulong sa atin sa bandang huli. Gano'n. Kalma, ma'am, ha? Ako, naka-live ka pa naman sa TikTok. Basta ako, wala akong kinalaman doon, napanood ko lang. Hindi ako chismosa, dahil napanood ko lang sa TikTok yan si Ray. Ma'am, huwag na mag-TikTok, ha? Huwag nagtatrabaho. Para nanonood yung mga taga-Letkin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.